Hey guys, this is your Manong Baro. Familiar ba kayo sa rope access job, guys? For today's video, ating alamin ang about rope access job. So, let's go guys. Alright. Welcome back to our channel, and today, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-in-demand na trabaho dito right now, the rope access. Kapag sinabi nating rope access, hindi lang siya simpleng pag-akyat gamit ng lubid. This is a specialized job kung saan gumagamit ka ng ropes para ma-access yung mga areas na mahirap abutin, like offshore platforms, turbines, or industrial structures. Usually, ginagawa dito is inspection, maintenance, repair, and everything is under strict safety standards. So, ano nga bang kailangan mo para makapasok sa rope access job? So, basic requirement, yung tinatawag nilang IRATA. So, we will dig deeper later. Or self-certification. Meron silang tinatawag na level 1 to 3 offshore training kung target mo sa offshore jobs at medical certificate. Pero ito ang pinaka-importante. Dapat may trade skill ka. Pwedeng welding, electrical, mechanical, NDT. Familiar ba kayo doon? And rigging. Ngayon, saan ba talagang opportunity? Right now, malakas ang demand sa tatlong sektor. Ang offshore oil and gas, wind energy, industrial sites, and shipyards. Ang ganda ng mga bulaklak, ano? Dahil ito ay in demand, maraming companies ang hiring, pero tandaan, competition is real. Kasi ang totoo naman talaga is rope access is just your access method. Yung skill mo, doon ka talaga kikita. So, isa sa pinaka-importante na requirement is yung IRATA certification. Ito yung globally, guys, na recognized training para sa mga rope access. So, ito yung sinasabi ko kanina na may tatlong level. Ang isa dito ay yung tinatawag nilang level 1, which is beginner, basic ng ropes at safety. Ang level 2 naman ay yung mas advanced, may rigging at rescue. And the level 3 is supervisor level, ikaw na ang mag-lead. Importante, hindi ka pwedeng mag-skip. Kailangan mo ng around 1,000 working hours per level. So, ganoon guys, kasimple ang mga requirements. Kaya-kaya niya yan. Simple lang. Training usually takes 5 days, then may assessment. Kapag pumasa ka, edi chicken, certified ka na. Now, let's be real. Hindi ito guys madaling trabaho. It's not an easy job. You're working at heights, malamig lalo sa mga North Sea, mahangin, long ships, especially offshore. So, ang tanong, anong kapalit? Siyempre, papasok dyan ang high salary. Strong safety culture, international experience, at career growth. So, ang tanong, ready ka na ba? So, kung ready ka na sa challenge, worth it talaga siya. So guys, nabanggit ko kanina about NDT. So napag-usapan natin kanina na importante may trade skill ka. And one of the most demand is NDT. Ano nga ba ito? NDT stands for non-destructive testing. Ibig sabihin, ito yung paraan ng pag-inspect ng materyales or structures without damaging them. So, instead na sirain mo para makita kung anong problema, gumagamit ka ng special tools para makita kung okay pa ba siya or may defects na. Para yung mga isip nila. Joke lang guys. So, ayan, gusto ko na i-flex din yung background ko. Halimbawa, ini-inspect mo yung oil pipelines, mga welds, metal structures, wind turbines, mga ganun. Para makita kung may crack, corrosion, or internal damage kahit hindi mo binubuksan, di ba? Masakit sa puwet. Let's explain common types. May iba't ibang klase ng NDT, pero ito yung pinaka-common. Ito yung
tinatawag nilang ultrasonic testing, UT. So, when we call ultrasonic, gumagamit ito ng sound waves. Radiographic testing, parang x-ray ng metal. Magnetic particle testing, para makita yung surface na may cracks. Dye penetrant testing, gumagamit ng liquid para makita ang defects. So, dami no? Pero don't worry guys, kung parang technical, di ba? Matututunan mo din lahat ito. Now, bakit importante ang NDT sa rope access? Kasi maraming rope access jobs ang inspection work guys. So kung marunong ka or meron kang NDT at may irata ka, huwag kang mairita, mas mataas ang chance mo para ma-hire at mas mataas din ang salary. Actually, maraming companies gusto nila yung may NDT skills kaysa sa walang specialization. Pero oo nga naman, di ba? Kasi hindi lang ikaw basta naka-ropes. May expertise ka dapat talaga. So hindi naman kung ano lang na gusto mong magtrabaho. Pasok ka dyan, sabihin, kaya ko to. Tapos pasok ka dyan. So it's our safety guys. So kung nag-iisip ka kung anong skill ang aaralin mo, NDT is one of the best options na pwede mong pasukin. So siguro may kamahalan pero worth it naman. That's a quick guide sa rope access guys dito sa Norway. Kung gusto mo pa ng deeper topics like salary, breakdown, step-by-step application, or paano magsimula from zero, comment mo lang, baka pwede kitang masagot. So, ayan guys, I hope may natutunan kayo sa video na to, and please don't forget to like and subscribe and share. Malaking tulong yan sa channel. At Manong Barrow is giving back sa mga taga-Pilipinas. So, magpapag-giveaway tayo ng 200 tips sa 5 lucky winners. I-announce ko yan soon. So, make sure nakasubscribe ka at active ka sa comments. Kaya, subscribe na, engage lang, and who knows, baka ikaw na ang next winner. Uy, pangkape mo rin yan. Sipon ako. Abangan nyo guys ang susunod nating vlog. Salamat guys at ingat palagi.